Ayan mga kayami, kukunin na natin kasama si EK Villanueva. Yung pinadeliver nating mga t-shirt kakatatak ng damit. Ayan, bali guys, 300 yung ibibigay natin. Pinagsabay na namin yung tatak. Tapos yung mga t-shirt. Thank you sir. Thank you. Ayan. Let's go. Ayan guys, bali yung shipping fee natin is 120 pesos lang. Pero ginawa namin 300 kasi medyo malaki yung parcel na pinadala namin. Wow! So ayan guys, tara samahan nyo kami sa pagtatatak for today's video. Ayan. So nakauwi na tayo. Galing sa school at kinuha nga natin itong ano. At habang kinukuha natin ito ay naglalaba. Kaya may mga nakakalat na ano, na mga damit. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. So for today's episode ay ano, ayan nakuha na nga natin sa ano, sa labasan yung order natin guys sa suppliers, yung ating mga t-shirt na tatatakan. So ito yung mga uniform ng Russian Gym. Ayan, sa Malabon at sa Manila. So kami nga po yung nagsusupply ng ano, ng mga uniform, etc. sa gym. Ito yung pinakang sideline natin at ang magtatatak ngayon ay si Papa D. Pero bago yan ay syempre do-double check natin kung tama ba yung quantity at yung mga ano, yung quantity ng products natin at i-check din natin yung quality kung may mga damage ba yung ibang items. So, kuha lang ako ng gunting. Ayan. Okay. Hindi natin sisirain yung plastic kasi after netong ano, after natin siyang tatakan dito ulit natin ilalagay. Isa-isa na natin na-check yung ano, yung quantity ng products natin at sakto. At 30 na ano, small, 30 na medium, 30 na large, tapos 30 na XL. Ayan, so total of 120 pieces. Ayan, so ngayon naman ikukunin ko yung ano, yung tatak. So ito na po yung ano, DTF na tinatatak. Ayan. So, ito yung i-ano lang natin to. Gugupit-gupitin tapos syempre i-ano natin, ilalatag natin at itatatak. So, bali ang nagdi-decide po ng color tapos ng mga design ay yung owner. Pero ang gumagawa po ng ano, ng mismong design ay si Papa D. Ayan, siya po yung nagdi-design and then ipapa-approve niya po sa may-ari. At kapag na-approve naman po ng may-ari, nagsang-ayon na sila sa ano, sa design tapos sa color ng t-shirt. So kami na po yung maghahanap ng ano, ng supplier ng t-shirt. Tapos kami rin po yung maghahanap kung saan kami pwede magpa-print ng ano, ng ganito pong DTF. So pangarap na namin magkaroon ng ano, ng sariling printer para kahit pa paano mas makales kami ng gastos kasi magano rin yung pagpapatatak sa gantong ano, sa gantong t-shirt. So sa ngayon, ang napoprovide pa lang natin sa ating sideline ay yung ngayong heat press na kung saan ano, tayo na yung mismo nagtatatak. Ayan. So ngayon ang gagawin natin is gugupitin na natin yung mga tatak. Ayaw, di ma.
Ayan. So parang nasa ating 120 pieces na na t-shirt ito ay pumatak siya ng 16 yards. Yan. Ito yung sa Roshan na ito yung logo ng Roshan. Ito yung nasa harap. And then yung Be Limitless, ito naman yung nasa likod. Ayan, tapos na natin gupitin. Roshan. Ching! Be Limitless. Ayan, pati yung suot mong sando, gawa rin natin yan. Oo, Ayan, ito yung one may way. one way, gawa rin natin yan. Ayan, sa mga gusto pong magpatatak, just just reach out. Yung yung settings. Napakita na natin to sa may nakaraang vlog sa paggagawa ng souvenir para sa kasalin na ni tatay. So antayin natin mag 150 degrees sa Fahrenheit ba yan? Ayan, tapos ay 10 seconds yung ating timer. So ang magtatatak nito ay si Papa D at ako magluluto ng ulam. So, hello guys, it's me again, Papa D. So ngayon guys, bago natin tatakan yung 120 pieces natin ng t-shirt ay may uunahin muna tayong tatlong t-shirt. Ayan, ito yung cotton t-shirt na ni-request ng boss ko para sa tatlong ambassador ng isang namin, ng aming isang company na One Way Supplement Shop. Ayan, para sa mga ambassador. Itong t-shirt na to ay talagang para sa kanila lang. Ayan, cotton t-shirt siya. Karatakan natin siya. Hindi ba ako kasama dyan? Hindi pa, ate. Bali guys, naka 150 degrees siya. Tapos, isaset lang natin siya ng 10 seconds. Ayan. Press na natin. Medyo may kweta. Ayan. Hintayin lang tayo ng 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Tapos iaangat natin siya. Pag naangat na natin siya, siguraduhin muna natin na nakadikit talaga. Saka bago natin siya ipin. Ayan. Maganda na yung dikit niyan. Tapos i-press pa natin ng isa. Buti na lang guys, yung detail print natin ay easy peel na siya. Hot peel. Kahit mainit siya, pwede na siya ipin. Tapos i-press natin ulit ng isa pa. Another 10 seconds ulit para mas kumapit yung dikit niya. Para hindi siya agad mabakbak. At natin. Ayan. Bali ito yung front ng t-shirt, one way. Hindi pa dyan nagtatapos dahil tatatakan din natin sa likod. Ayan. Tatakan natin sa likod. Nang isa pa. Yung one way rin siya na word, pero pahaba. Angat natin. Uusok pa. Ayan. Bali mainit talaga siya guys. Press natin ang bago. Pwede ba dyan magprito ng itlog? Pwede. Pwede ka rito magprito ng isda. Ayan guys. So guys, tapos na tayo ng isang set ng one-way t-shirt. Ayan. Okay, thank you. So ngayon guys, ito na yung t-shirt na tinatakan natin. Bali 3 pieces lang naman to. Ayan. Goods na rin. Tapos nilagyan din natin siya ng design sa likod para hindi naman masyadong plain. Lagyan natin ng one way sa likod. Ayan, nandito na tayo sa uniform. Uniform proper. Bali guys, kasi yung mga nagpapa-member sa Roshan, pag nagpa-member ka, ito yung pinaka-freebies. Yung pala yun? Or only 500 pesos annual fee. What? Sobrang mura naman. Kaya araw-araw ka pa ng free t-shirt. Yearly nagpapalit kami ng kulay. Noong nakaraan, black, nag-red kami, tapos ngayon gray. Tapos yung design pa iba-iba din. Kaya hindi kami nawawala ng racket ng inyong kayami. Siyempre, salamat sa Roshan Gym, sa mga boss ko, at sa One Way Supplement Shop.
Yan guys, susukat na ng ating kayami na yummy daw. Stop it. Get some help. Yan, medium size po yan. Yan ito yung model natin ng medyo maliit sa'yo. Ayan. Sakto lang. Medyo ano siya, medyo mainit-init. Kasi Warm sa pakiramdam, parang kang hinahag. Ayan. Tapos, pag igagalaw mo siya, kasi syempre pang stretching siya, di ba? So, ano naman siya, sumusunod sa galaw mo. Sumusunod. Ayan. Tapos, maganda yung kulay niya kasi ano, parang kahit maitim ka, maputi, or ano man yung kulay mo, ano man ang lahi mo, babagay talaga sa iyo yung gray. Kaya nakaka-confident yung ano, yung tatak niya na be limitless. Yan. Parang there is something you have to to prove to yourself na kaya mo. Kayang-kaya mo. If you can, you can. Ayan. Bagay ba? Ayan, so habang nagtatatak po ng ng mga damit ay nagsaing na po ako. Sheesh. Tapos ay magluluto po tayo ng ulam. Hulaan nyo na lang kung anong ulam to. Pacham, charat. So magigisa po tayo ng bawang. And then isusunod po natin ang sibuyas. Para sa dagdag na aroma, ilalagay po natin ng paminta. Hahaluin po natin ito. Yan, ilagay na po natin yung ating manok. Ito po yung ating hahaluin. Lalagyan po natin ng kaunting patis. So antayin lang po natin lumambot yung karne. Ayan, kapag luto na po yung ating karne, ay pwede na po natin ilagay ang ating gulay. Ang tawag po sa luto nito ay pacham. So atin pong hahaluin. And then tatakpan lang po natin ito hanggang sa maluto ang gulay. Ayan. Malambot na ang ating gulay at ang ating karne. Medyo napadami lang ng sabaw. Pero okay na. That is what we call pacham. So, papalamigin lang po natin ng konti at pwede na po tayong kumain. Then, kumusta mga kayami? At sa kasalukuyan ay nagtaano pa rin tayo. Nagtatatak, kaya hindi pa tapos. Tapos, habang tinatatakan ni Papa D ay tayo po yung tagapagbalot ng tagapagbalot ng mga apparel. Siyempre, para mas magandang mas presentable siya sa company na pinapadala natin, ay mas maganda yung naka-plastic talaga. Ayan. Wait lang. So medyo mahirap nga rin mag-plastic, masakit din sa kamay pag ganun-ganun. Ayan. So ang oras natin ngayon ay pasado alas 12 na, 12:15. Ayan, pero meron pa tayong ilang tatatakan, nasa 30 pa yata out of 120 pieces. And then yung ating mga babalutin medyo marami pa rin. Tapos ay meron na rin naman tayo nabalot dito. Wala pang 50. Ito na yung mga konti na natin na nabalot. At tapos meron tayo dito kahit antok na siya, isa po ilagi nagbabantay. Ang aming uno. Ayan, so ipagpapatuloy lang natin yung ating gawain. Bawal sumuko dahil hindi tayo anak ng kontraktor. Let's go. Time check. 2:45 a.m. And yung mga TV natin nagising pa. Sobrang supportive sa ating business. Ayan, so natapos na natin siyang
tatakan, natapos na natin itupi, ilagay sa plastic, and then nakatali na rin. First size yan. And then ipa-plastic na natin, ibabalik natin sa plastic na malaki. At para bukas for delivery na siya sa Russian gym. Ayan, so sobrang nakakapagod po ng gantong oras. Maghapon kang may ginagawa sa naglaba, for everything sa bahay. And then gagawa ka ng business. Talaga nararanasan ko po habang nagtutupi baka isipin iba madali tutupi lang naman pero yung pagod ba, lalo na kapag nasa 30s ka na, talagang parang mapapapikit ka na, minsan napapaganon na ako, kaya nanonood na lang tayo ng mga videos sa TikTok or sa YouTube. Ayan. So, pero kakayanin para dahil hindi nga tayo anak ng contractor at para sa ating mga pangarap pa sa mga susunod na panahon. Ayan. So, again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At wait lang. Bago pa matapos syempre, kahit inaantok na tayo at antok na tayo, kailangan pa natin gumising bukas ng alas 7 ng umaga. Dahil may pasok pa tayo, pero hindi natin kakalimutan mag-shoutout. Yan. Shoutout to... Hindi ko na alam kung ano yung tsura ko. Sabi niya from Renante Veneza. Sabi niya, hi sir, pa-shoutout naman po from Pagbilao, Quezon. Silent viewers po ako ng Team Hitik at Team Pakatan. Saka po nila Papa D at Aling Maliit. Thank you po. Oh, na-recognize kayo. Ayan, si Papa D po at si Aling Maliit ay nakakasama po natin sa iba't mga vlog, sa mga produce natin ng mga vlog. Yan. Shoutout po sa iyo, Sir Renante. And then for me, Yuki Padilla, hi EK, I'm your everyday watcher, more power and more blessings sa'yo. Pa-shoutout din po in regards sa Team Hitik. Ayan, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa Team Hitik. Kabayan, sabi ni Mario Sosmerano, sabi niya, kabayan, okay yung aso, askal. Binabantayan kanya, alam niya maalaga ka sa hayop. Ingat lagi kabayan, pray lang at pasalamat kay Lord na magtagumpay kayo. Lahat, Team Hitik at Tipakatan, lagi kang humble. Shout out naman kabayan, taga-Tugatog Malabon ako, pero Lukban, Quezon, probinsya namin. Ayan, so taga-Quezon na, taga-Quezon din, taga-Malabon ngayon, taga-Malabon din. So baka talaga magkawag-anak kami nito, Mr. Mario. Ayan, ingat po palagi. And then from Rosen11, good morning Sir EK, always watching from Germany, keep safe, always shout out sir. Ayan. Yun lang. So again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta, hindi lamang po sa Team Hitik, kundi sa aking channel. Ayan. So hanggang sa muli, para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Makakatulog na tayo.